Isa pong magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Ayun po. Boses pa lang, dinig na. Medyo masama lang po yung pakiramdam ko po ngayon. Magpasensya niyo na po ako. Pero thank God kasi hindi po ito hadlang para ibahagi po ang kanyang mabuting salita sa araw na ito. Okay. Are you ready mga kapatid? Ngiti naman dyan. Para seryoso tayo. Amen. Okay, konting recap lang po mga kapatid. Ano po yung theme natin this month? Honoring God. Okay, amen. Ano po yung first topic po natin tinalakay about honoring God? Through ourselves. Ourselves, amen. Number 2, yung last week, honoring God through people. Meron siyang quote. Love beyond. Ayan, amen. And now, ang topic po naman natin ay pinamagatan ko po siyang honor your leaders to honor God. Honor your leaders to honor God. Ganda. Title pa lang. Now, maaari po bang pumalakpak? Tahimik lahat. Maaari po bang pumalakpak ang mga nagmamahal sa kanilang mga leaders? Especially sa ating pastor. Amen? Ang dami nagmamahal sa ating mga leaders, sa ating mga pastor. I have a question mga kapatid. Meron po akong question sa inyo. Kailan po yung last time? sorry. Nakita ko si brother. Ang sarap ng kagat niya. Si brother Loy. Amen. I have a question. Kailan po yung last time naalala mong na-appreciate mo at in-honor mo si pastor, si leaders? Kailan yung last time? Wala. Wala. Yan. Na-message mo sila and saying, kamusta na? I honor you. Amen? I love you with the love of the Lord. When? Wala talaga. Meron kanina lang. Ano? Nako, it's a big challenge for us mga kapatid sa intro pa lang. Ano? And actually, ako rin po, to be honest, guilty po ako dyan. Amen? Kaya ang sarap po talaga magpatama sa salita po ng Panginoon. Amen? Napakasarap dahil ang ganda pong revelation ito para sa akin at para po sa atin lahat sa umbaging ito. Dapat hindi lang yung sanay po tayo na every Sunday ay nakakasama natin sila. Amen? Dapat po, we need to express it. Amen mga kapatid? At iparamdam po ito sa kanila na na-appreciate natin sila at ino-honor po natin sila. Amen? Ang pag-honor po sa ating mga pastors and leaders, mga kapatid, ay ito po ay hindi po demanded. Ulitin ko po, hindi po siya demanded. In other words, hindi mo siya kailangan, hindi mo siya gagawin dahil sinabi ni pastor, i-honor mo ako. Hindi siya sinabi ni leader na i-appreciate mo ako. Amen? Hindi po siya demanded. Amen? Honor must be given voluntarily. Amen? My point here, when you know and see that God is visible in their life, mga kapatid, sa mga lingkod ng ating Panginoon, you will definitely honor and appreciate them. As we honor the Lord, we also honor them. Tayo pong lahat ay may kanya-kanya pong calling sa ating Panginoon. May kanya-kanya po tayong spiritual gift and talents, mga kapatid. Pero salamat na lang dahil meron tayong pastor, meron tayong mga leaders na tumugon sa panawagan po ng ating Panginoon. Amen. So love and appreciate and also honor them. Makibukas po tayo sa akin. Makibukas po kayo sa akin sa book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 12. Inuulit ko po sa mga may Bible. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12. Ito po ang ating main text sa araw po na ito. Okay, kung ngayon na po nakita, babasahin ko na po siya. Ang sabi po rito, honor those who are your leaders in the Lord's work. Ulitin po, honor those who are your leaders in the Lord's work. They work hard among you. Woohoo! And give you spiritual guidance. Amen? Sige po, tayo po yung sa madlit na pumikit at manalangin. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat Panginoon sa araw na ito.
na ibinigay mo sa amin, Panginoon, upang kami ay makapagsama-sama at muli makapakinig na yung mga salita, O God. Lord, sa mga oras ito, hinihiling po namin yung guidance through your Holy Spirit, Panginoon, at siyang kumilos po sa aming kalagitnaan. Lord, give us wisdom that comes from you, Panginoon. Gamitin mo lang po ako bilang daluyan ng pagpapalang spiritual sa umagang ito, Lord God. Bless us at ikaw po nawaan siya maparangalan at mapurihan sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin, in Jesus' name. Amen and amen. Sino ang naniniwala na ang pastor natin at mga leaders po natin, amen, they really work hard? Amen. Every week, nag-e-effort sila, ano? Nag-e-effort sila para mas lalo po tayo mag-grow, mas lalo tayong lumago sa ating pananampalataya. And bago dumating ang gawain, siyempre, pine-prepare po nila yung ating pong panambahan. Amen. Every day, they also, hindi lang po natin to alam, every day, they keep praying for us. Amen. At marami pang ibang mga bagay. Now, sa mga oras po na ito, meron po tayong 4 na punto na pag-uusapan. Amen. Pero madali lang po ito. I got you. 4 kasi narinig natin, parang ang dami. Okay, 4 points on how to honor our leaders. 4 points on how to honor our leaders. Number 1, honor your leaders by blessing them. Naniniwala po ba kayo rito? Honor your leaders by blessing them. Ang sabi po dyan sa Matthew chapter 10, verse 42, and if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones who is my disciple, yung mga leader po natin yun, truly I tell you, that person will certainly not lose their reward. Ang sabi dyan, kung sino man ang magpainom or kahit magbigay man lang ng isang cup of water, amen, sa aking lingkod, truly, sabi ni Lord, pagpapalain ko sila. Ang ganda, no? Sino dito ang mga mag-a-agree na hindi lahat physical, hindi lang physical needs ang kailangan ng ating mga leaders at mga pastors, kundi pati sa financial needs. Amen. Nangangailangan din po sila. Nangangailangan din po ang ating mga pastors and leaders financially. Pambayad sa bahay, ano pa ba? Mga tiyunggi, daily expenses, tiyunggi, mall, di ba? Mga ganyan. Yung kanilang pang-araw-araw na pangkain sa araw buhay. Siyempre, may mga family din sila sa Pilipinas na pinapadalhan. Ayan. May mga pangangailangan din po sila. Amen. So when they serve the Lord, it requires full commitment. Amen. Sa paglilingkod nila sa Panginoon. So okay lang ba sa inyo na nakikita niyo si pastor na walang makain? Taas ang kamay. Okay lang ba sa inyo 'yan? Okay lang ba na ninyo nakikita niyo si pastor na nangangayayat? Okay lang ba nakikita niyo si administrator na nangangayayat? Sino ba yung mga leaders natin dito? Si Brother Jojo, si Pastor. Okay lang ba sa inyo na nakikita niyo sila nangangayayat? Amen? Hindi tayo papayag, di ba? Of course not. Amen? Okay lang ba sa inyo na aakyat sila dito sa stage tapos yung kanilang sapatos medyo luma-luma na, 5 years na hindi pa rin napapalitan? Amen? Okay lang ba sa inyo yun? Of course not. Amen? Hindi po okay sa atin yun, mga kapatid. Minsan, hindi lang natin sila nakikitang nagsasalita, pero they also have a silent battle patungkol po physically, emotionally, and also financially, mga kapatid. Wala talagang choice as they serve the Lord. Amen. They will face hardship, mga kapatid. You know what? Pwede naman na wag na lang silang sumagot sa panawagan ng Panginoon eh. Pwede naman po 'yun eh. They have a choice. May choice sila. Pwede namang tumigil na lang sila para magtrabaho. Amen? Para magnegosyo na lang. Pwede silang huminto. Dahil una pa lang, wala naman talagang sahod ang pagpapastor eh. Higit na lalo ang mga leaders, walang sahod yung mga yan. Wala naman siguro na kapag nagpastor ka ay yayaman ka. Amen? Kasi totoo naman, na walang yumayaman sa pagiging pastor. Kasi kung may yayaman sa pagiging pastor, magpastor na lang tayo lahat. Di ba? Pero wala eh. Wala silang sahod. It's just a love gift. Yung mga natatanggap po nila. At ito pa, ang challenge pa sa kanila, pasaway ang mga membro. Sakit sa ulo. Ay. Tapigin mo katabi mo. Katapigin mo, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Wala rito yan. Amen. Huwag na tayo. Imagine, no? Wala na ang sahod, tapos pasaway pa ang may membro, matigas pa ang kanilang mga ulo. Ano? May konting problema, may konti lang issue. Pastor, ayoko na mag-attend.
nakakapagod at pwede na silang huminto. Amen. Pero hindi nananatili sila at they still stand. Patuloy na nag-aalaga ng mga tupa at nagmamahal sa mga tao. Why? Bakit? Because they know that the God they serve is a great, great God na kaya magpala sa kanila. Amen. At hindi lang yan ang dahilan kung bakit sila ay nagpapatuloy, amen, na naglilingkod sa Panginoon ay dahil sa akin at ikaw. Amen. Dahil may isang katulad mo, katulad ko, na patuloy na nagbibigay ng isang basong tubig, binasa natin kanina, at ginagamit ng Panginoon para pagpalain po sila. Amen po. Ang trabaho po ng pastor at mga leaders po natin, mga kapatid, ay alagaan tayo, alagaan ang simbahan, amen, alaga at mahalin po tayo. Kasi pinagkatiwala po tayo ng Panginoon sa kanila Pinagkatiwala po tayo ng Lord sa kanila. Pero tandaan po natin that it is our job, mga kapatid, the people inside the church, tayo po, amen, to take care and love and also to bless them. Amen? So ano po yung first point po natin? Madali lang po yun Honor your leaders by blessing them. Okay? Number 2, honor your leaders by defending them. Sino po naniniwala rito? Honor your leaders by defending them. Sabi po sa 2 Timothy chapter 4, verse 14 to 15, sabi po diyan, Alexander, the metal worker, did me a great hope of harm. The Lord will repay for him for what he has done. 15, you too should be on your guard against him because he strongly opposed our message. Sa Tagalog, sabi po diyan, para mas maintindihan po natin, napakasama ng ginagawa sa akin ni Alejandrong Panday. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Ang mga lingkod po ng ating Panginoon, mga kapatid, whether they like it or not, may mga taong tumututol talaga sa kanila outside the church, lalo na sa Pilipinas. Amen. May mga tao talaga na magpe-persecute sa kanila. Even Joseph, Moses, David, Nehemiah, Jeremiah, they are also not exempted, mga kapatid. They are criticized publicly. Wala talaga hindi talaga exempted Kaya itong si Pablo, alam na niya, amen, alam na niya, kung babasahin po na kasi natin yung verse sa unahan pa, natin pong binasa kanina, nagre-remind si Paul sa mga leaders, amen, na there will be a persecution and oppositions na kakaharapin po nila. Kaya nga sabi ni Paul, keep your head in all situations, endure hardship, amen, discharge all the duties of your ministry. Why? Kasi there will always be, meron talagang Alexander, metal worker, amen, o aling marites, na that will oppose them, na tutututol sa kanila. Meron talagang ganyan. Yes, our church is expanding. Wala tayong naniniwala. Naniniwala po ba kayo na nag-expand ng church po natin? Amen. Kitang-kita lang. Yes, nag-expand ang gawain natin. Nag-expand yung territory ng ating pastor at ng ating mga leaders. Nag-expand yan. Pinagpapala sila. Nakakapag-mission sila sa iba't ibang mga lugar, nakakapunta sila sa ibang bansa, sa Pilipinas. Ang layo And I tell you this, mga kapatid, nandyan lagi ang kaaway. Nandyan lagi ang kaaway, na nakaabang lagi ang mga bashers sa kanila. Ayan, sa labas ng simbahan. Na hindi nila matanggap na pinagpapala ang church, pinagpapala si pastor, pinagpapala ang mga members. Nandyan sila lagi para i-oppose po sila. Amen? Kasi every time that we do the right thing, mga kapatid, na nagpapatuloy tayo at sumusunod po tayo sa mga kagustuhan ng ating Panginoon, sa plano ng Panginoon sa ating buhay, i-expect po natin na ang ating pong kaaway, hindi po siya masaya. Hindi siya masaya. Gagawa siya ng paraan, amen, para tayo po ay sirain. Kasi ang trabaho po ng ating kaaway is to distract and to destroy the church. Tayo po, at maging ang ating pong mga lingkod ng ating Panginoon, amen. Kasi the more na naglilingkod tayo sa Panginoon, the more din na darating ang mga pagsubok po sa ating mga buhay. Higit lalo sa ating mga leaders and pastors, mga kapatid. Pero buti na lang, iniligay po tayo ng Panginoon
Amen? Sa simbahang ito, yes, to serve and worship the Lord. Amen? And also para tulungan, suportahan, and especially ipagtanggol po ang ating mga pastors and leaders. Amen? Palapakan nyo naman po ang ating sarili kasi inilagay po tayo ng Lord. Hindi po ata kayo nag-a-agree. Amen? Pinilagay po tayo ng Lord para suportahan at ipagtanggol po ang ating mga pastor. Amen? Mahal niyo po ba si pastor? Ah, mahal niyo po ba yung mga leaders natin? Amen. So kung may unang-unang susuporta at magtatanggol para sa kanila, walang ibang kundi tayo. Tayo din mismo po yun mga kapatid. Ikaw at ako. Huwag naman po sana tayo yung pinagmumulan pa ng chismis. Amen. Uy, alam mo ba si pastor, si leader, alam mo ba si pastor, ang pogi-pogi, masipag, mabait, amen. Ganun dapat magchismis. Ano? Si administrator, ang pogi-pogi din, minsan nakakana lang sa bowling, hindi, joke lang. Ayan. Dapat ganun po yung chismis. Hindi po dapat tayo yung pinagmumulan ng chismis, mga kapatid. Dapat let's protect and defend them. Pero sabi nga, they are not perfect. Amen. Hindi po sila perfecto, just like us. Amen. Na nagkakamali din sila, nagkakasala. Amen. So who are we to judge them? Amen. God has appointed them to be our shepherd. Kaya sa araw-araw, kaya sa ayaw at sa gusto mo, sa ayaw at sa gusto ko, amen, we need to obey them. We need to be under of their authority. Amen. Dahil pananagutan po nila tayo sa ating pong Panginoon. Kaya kung minsan pakiramdam natin tama tayo, mali sila, amen. Minsan may ganun, di ba? Yeah, yung feeling natin, pastor, tama ako mali ka. Leader, bro, tama ako mali ka Ipinaglalaban natin yung mga gusto nating ipaglaban. Amen. Lalo na kapag nirebuke tayo, ang tendency nun, magtatampo pa tayo. Amen. Kung nako-correct tayo, o napagsasabihan ni pastor or ni leader, or mas worse, nagagalit pa tayo. Di ba? Minsan may ganun O may mga bagay na kinakainisan tayo sa kanila. Meron ba kayo kinakainisan sa mga, matumango. Sorry. hindi ko na, hindi, joke lang yan. Nagjo-joke lang yung tango niya. Ayan. Minsan may mga ayaw tayo sa kanila, against tayo sa mga decision nila. Minsan dumarating din sa ganung point. May nasasabi tayo sa kanila, wag po ganun. Humihina ang isang church kapag they keep gossiping and opposing them. Amen? Na para bang tinatanggalan natin sila ng authority na ibinigay ng Diyos para sa kanila. Minsan, hindi lang po natin sila nakikita or hindi lang po natin nararamdaman, mga kapatid, ang mga na kapag dumadating sila sa point na or na-encounter nila yung mga bagay na yon, yung mga nabanggit po natin kanina, na siguro halos ayaw na nilang tumayo sa harapan. Amen. Because of those things, because of those critics, because of those issues, mga kapatid. Tayo nga kapag tayo nakaranas po niyan, 'di ba? Minsan nakakapanghina. 'Di ba? Nakakawalan ng gana, nakaka-discourage. So same thing. Ganon din po sa ating mga leaders, ganon din po sa ating pastors, Ganon din po yung kanilang mararamdaman. Instead of murmuring, na magreklamo tayo, lagi tayong magreklamo, instead of spreading gossiping about them, we must defend them against critics, mga kapatid. Sabi ko nga kanina, hindi sila perfecto, di ba? May magawa man silang mali, may masasabi sila. May magawa man silang tama, may masasabi pa rin sila. Saan lang sila lulugar, So our job is not just to bless them, amen, but also to protect and defend them. Nag-agree po ba kayo, mga kapatid? Amen. From any Alexanders inside man or outside the church, mga kapatid, let's all defend and protect them. Amen. So ano po yung una? Honor your leaders by blessing them. Number 2, honor your leaders by defending them. Amen. Ang bilis So number 3, honor your leaders by praying for them. Ayan, ganda-ganda to. 2 Thessalonians chapter 3 verse 1 and 2. Honor your leaders by praying for them. Sabi po dyan sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 1 and 2, finally, dear brothers and sisters, we ask you to pray for us.
Pray that the Lord's message will spread rapidly and be honored wherever it goes. Just as when it came to you. Pray too that we will be rescued from wicked and evil people, for not everyone is a believer. Amen. This man of God, mga kapatid, ito mga leaders po natin, mga pastors po natin, hindi lang basta-basta, hindi lang po dapat natin basta i-bless sila, i-defend lang sila. Kung may isang bagay na kailangan nila, walang iba yon kundi ang ipanalangin po natin sila. Sino po nag-agree doon? Amen. Gaya nga ng sabi ko kanina, they are not all perfect. Not all the time, malakas sila. Oo, Sunday nakikita natin sila, masayang-masaya sila, di ba? Pero not all the time malakas sila. And even, hindi sila superheroes. Hindi sila superheroes, mga kapatid. Not all the time, okay sila. Minsan, marunong nga din silang mameke eh. Alam niyo po yung mameke? Medyo malalim po ba? Ano po yung mameke? Alam niyo po? Ay, hindi ba yun yung nilalagay sa... Habeke pala yun. Ano, joke lang. Mampagising lang. Marunong din sila mag-fake. Move on. Marunong din sila mag-fake eh. Pastor, kamusta? Sumagot agad, okay lang. Leader, kamusta? Okay lang. Pero deep inside, they are not okay. Dumarating din sila sa tagpo na may pinagdadaanan din po sila. Katulad po natin, may pinagdadaanan din po sila physically, emotionally, and especially spiritual battles. Amen. Imagine the burden that they are carrying. Yung na-imagine po ba natin yung mga pasanin po nila na bit every day? Problema sa loob ng tahanan. Amen. Problema sa pamilya. Minsan dumarating din sila sa tagpong yan. Problema sa ministry. Problema sa mga tupa, sa mga members. Amen. You know what? Sa totoo lang, dumarating din sila sa point na mga kapatid, hindi na nila alam kung ano yung uunahin nila. Minsan dumarating din sila sa ganyan tagpo. Kaya minsan baka matsyempohan nyo si pastor, si leader, lutang sila. Diba? Yung minsan yung kakausapin mo sila, no? Pastor, bro, ganyan. Ano kasi yan? Isang lutang sila. Hindi nila alam yung kanilang gagawin. And I tell you this, mga kapatid, hindi po madali talaga. Hindi madali ang mag-alaga po ng tupa o mga members. Hindi po siya madali. Amen? Hindi madaling mag-disciple. Lalo na kung kasing tigas ng ulo ko. Hindi naman siguro. Medyo mabait naman ako, di ba? Medyo mabait naman. Medyo lang. Hindi po siya. Hindi po talaga madaling yung ipinapagawa po ng ating Panginoon sa kanila. Yung mga duties po nila na ipinapagawa po ng ating Panginoon. That's why they need prayers from us. They need prayers, mga kapatid. Kailangan po nila ang mga panalangin po natin. Amen? Because the best gift that we can give to them is, sabay-sabay po tayo, prayer. Amen? Prayers from us. Kailangan po nila ang panalangin. Amen? Because the best gift, yun po, ay ang prayer po, mga kapatid. Let's include them in our daily prayers. Na Lord, i-bless niyo po ang pastor po namin, i-bless niyo po yung leaders po namin, They need our prayers. Hindi yung sana mabilaukan sila, matalisod sila. Wag naman po sana gano'n, Wag naman po ganong klaseng panalangin, Ni-rebuke kasi nila ako, Lord, tapos pinagalitan nila ako, inaway po nila ako. Wag po ganon yung prayers po natin, Wag ganon. So instead, let's pray to bless them, pray them for God's strength, emotional, physical, and spiritual. Pag-pray po natin yung kalakasan po nila. Kasi napapagod din po sila. Napapagod din po sila. At minsan, I don't know, pero alam ko na may ganong pakiramdam na nanghihinawa rin po sila. Kaya ipanalangin natin sila na patuloy na maranasan po nila yung kalakasan po na nanggagaling po sa ating Panginoon. Ano pa? Pray for wisdom. Amen? Pray for wisdom. Napagkalooban sila ng knowledge and wisdom, amen, na nanggagaling sa ating Panginoon. Wisdom how to handle us. Amen? Wisdom na makagawa ng mensahe para sa atin every Sunday. Amen? Dahil napakahirap pong gumawa ng mensahe, mga kapatid. Mahirap po talaga yun. Napakahirap po yung gagawa ka ng preaching every Sunday. Mahirap po yan. Hindi po siya talaga biro eh.
They need to study and to research as well kapag gumagawa po sila ng mga mensahe po mga kapatid. Hindi lang po hindi lang po kasi siya yung basta-basta na magsasalita sila, na walang revelation na galing sa ating Panginoon. Hindi lang po siya ganoon. Mahirap po yun mga kapatid. So they need to prepare for it mga kapatid. Kaya patuloy po natin silang ipanalangin na maranasan po nila yung fresh revelation, amen? Fresh anointing, amen? Yun po yung panalangin po natin sa kanila. Yung wisdom that comes from the Lord, amen? So as they share the word of God, tayo din. Amen? Tayo din ay napapalakas at nafe-feed po ng kanyang mga salita. Ano pa? We must pray for their protection. Amen? Pag-pray, panalangin din po natin ng kanilang mga protection, mga kapatid, kasi di ba minsan they go in a mission. Halimbawa, dito na lang sa buong Korea, sa iba't ibang lugar dito sa Korea, amen, around sa Korea, at maging sa Pilipinas, yung pag-uwi nila na pastor, di ba? Nag-mission din sila sa iba't ibang lugar. Sa Tarlac, sa Nueva Ecija, saan pa? Sa Bicol, sa iba't iba pang mga lugar. Marami silang pinupuntahan. At mula sa pagbabiyahe nila pa lang, at pati sa pagdadrive nila, amen, at pati yung sa mga tao makakasalamuhan nila, yung dadatnan nila, hindi nila alam kung ano mangyayari eh. So they need protection. Amen. Can you imagine kung sasama ka lagi dyan? Nakakapagod at minsan, hindi ka talaga, parang ang hirap talagang gawin eh. Mahirap yung ganung bagay. Pero they need protection, mga kapatid. In any harm of the enemy. Walang anumang aksidente o kaya sakit na maranasan sila ng kanilang mga buhay. Amen. Buti na lang, patuloy silang iniingatan at pinoproteksyonan po ng ating Panginoon. And lastly, we must pray for them for favor. Amen. For provision, for blessing. Panalangin po natin sila about sa bagay na iyon. Na patuloy silang pagpalain ng ating Panginoon, ano man ang gawin nila at saan man sila magpunta. Amen. At ang pagpala na ay patuloy na sumama at maranasan po nila. Sino dito that you will honor them? Amen. By keep on praying for them. Amen. Patuloy po natin silang i-honor by keep on praying for them. Oo, minsan, nakakalimutan po natin. Amen. But today, I hope and I pray mga kapatid, na ang bawat isa sa atin, isama po natin sila sa ating mga panalangin. Amen. When we pray at night bago matulog, and also kapag pagising po natin, minsan isagi naman po natin sila sa ating panalangin. Na Lord, samahan niyo po ang aming pastor, samahan niyo po ang aming mga leaders. Amen. Isama po natin sila sa ating mga panalangin. So number 3, ano po yung number 3? Honor your leaders by praying for them. So yun. Okay. Lastly, pang-apat, honor your leaders by loving them. Honor your leaders by loving them. Ang sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 and 13. Actually, yung kanina yung 12, yan po yung main text po natin. Para mas lalo po natin maintindihan yung 13, sama po natin yung 12. Ang sabi po sa verse 12, ulitin ko po. Ano po yung pangapat? Honor your leaders by loving them. Dear brothers and sisters, honor those who are your leaders in the Lord's work. They work hard among you and give you spiritual guidance. Number 13, show them great respect and wholehearted love because of their work, and live peacefully with each other. All of us need love. Tama po ba? All of us need love. Hindi ako naniniwala na yung katabi mo ay hindi niya kailangan ng pagmamahal. Hindi ako naniniwala doon. Kailangan lahat natin ng pagmamahal. Because we need someone that inspires us, amen, and motivates us to become a better everyday. Amen? Better person every day. Magiging maayos ang resulta ng mga bagay na ginagawa po natin in everyday sa ating mga buhay kung sasamahan po natin siya ng love, ng pagmamahal. Amen? Just like the love of God. Kung tinanggap po natin yung pagmamahal ni Lord. Amen? Yung unti-unting umaayos po yung buhay po natin. And the same thing with our pastors and leaders, mga kapatid. Hindi man po natin sila mabless ng sobra financially at materially. Amen? But at least, maramdaman man lang nila yung pagmamahal at honor
na nagmumula po sa atin. Do you agree with mga kapatid? Nag-agree po kayo doon? Na may paramdaman natin yung love and honor natin sa kanila. Sapat na yun na dahilan para magpatuloy po sila sa ating Panginoon. Kasi sa totoo lang, in the first place, mga kapatid, hindi man po natin sila kaano-ano eh. Hindi naman natin sila kaano-ano eh. Tama ba? In other words, oo, hindi natin sila kamag-anak, hindi natin sila kadugo. Di ba? But just like God, ang mga pastors and leaders po natin, they embrace us. They accepted us without judgment. Tinanggap nila tayo na kahit na ano yung buhay mo before. Di ba? Grabe, no? They even love us na kahit walang kapalit. Hindi nyo ba nararamdaman yung pagmamahal nila sa atin? Amen. Di ba grabe yun? Yung pagmamahal, yung effort, amen? Yung sacrifice na ibinibigay nila sa atin. Enough na yun para malaman nating mahal po nila tayo. Enough na yun para malaman po natin na they take care of us, mga kapatid. Kahit nga minsan, hindi na nila iniisip yung pamilya nila, inuuna pa nila tayo, ano? Yung career nila, yung mga dreams nila, ano? Napapabayaan na. Basta makita lang po tayo na lumalago, amen? Basta nakikita lang po tayo nagpapatuloy sa gawain ng ating Panginoon, amen? So we must return the same love. Yung love, mga kapatid, the love of God to them. Na kahit minsan nakakahiya, bro, sa totoo lang, mahal ko naman talaga si pastor eh. Sa totoo lang, na-appreciate ko naman si pastor at saka si leader eh. Amen? I love them naman with the love of the Lord. Pero ang problema, hindi ko alam kung paano ko siya sasabihin. Hindi ko alam kung paano siya i-express. Hindi ko alam kung paano siya ipapakita yung love ko sa kanya. But you know what? Hindi mo man masabi yung I love you. Ay, kinilig. Hindi mo masabi yung I love you sa kanila. Kasi nakakaya talaga, di ba? Nakakaya talaga. I love you po. Mahirap po ba yun? I love you with the love of the Lord. Lalo na, culture natin, lalo na kapag lalaki sa lalaki, di ba? Mga bro, awkward, di ba? I love you. Mahal kita. Tagalog, English kasi. Minsan kasi awkward eh. But at least, say thank you. Kung hindi man natin siya kayang sabihin or ano, but just say thank you. I appreciate you. Amen? It's really enough to say how much we love them. Sa pamamagitan lang na nakakatid. Ang tamang trabaho ni pastor at ng mga leaders po natin, mahalin po tayo. At bantayan tayo mga kapatid at makikita po natin sa Hebrews 13:17. But again, sometimes kailangan ni pastor at ni leader ang isang kagaya ko at saka kagaya mo. Amen? Na magpapaalala sa kanila na mahal sila ng Lord and also we also love them. Amen? Kasi minsan dahil sa pagmamahal na ibinibigay nila para sa Panginoon, sa pamilya nila, sa ministry nila, para sa atin, yung pagmamahal na binibigay nila sa atin, nakakalimutan na nila yung pagmamahal na para din sa kanila. Amen? Buti na lang may ako at ikaw na inilagay ang Panginoon sa kanilang buhay to remind them that they really, really love them. That we really, really love them. Ano? At how much the Lord loved them. Amen, mga kapatid? Inilagay ng Panginoon sa kanilang buhay, tayo po yun. Amen? So let us overwhelm them. Kailangan i-overwhelm natin sila ng pagmamahal sa ating mga buhay, mga kapatid. Nasa hirap at ginhawa, parang kasal nasa hirap at ginhawa, magkakasama po tayo. Amen. Through ups and down, dapat po magkakasama po tayo. Why? Because we are one. We are family. CFICC family. Amen. Alam niyo po nung sinusulat ko po yung part na yun, nung we are one, we are family, CFICC family, na-touch po ako doon. Sa totoo lang, naiyak po ako. Naiyak po ako doon. Kasi sa loob lang ng short time na nandito po, nakasama ko po kayo, wala pa isang taon alam ko eh. Kasi November ako nakapasok sa church natin. Grabe talaga eh. 5 minutes yung ginugol eh. Inurasan ko talaga eh. Umahagul-gul ako eh. Grabe talaga yung touch ng Panginoon. No? Grabe yung touch ng ating Panginoon. We are one, we are family, CFICC family, mga kapatid. We want our pastors and leader to know
that we appreciate and love them. Amen. Can I challenge you mga kapatid? Ulitin po, can I challenge you? Amen. Can I challenge you guys? Na starting now, siguro after service na lang. Wag po nating hayaan na matapos ang araw na ito. Amen. Nauuwi ka, amen, na hindi mo magagawa to. Challenge accepted? Okay. Iparamdam po natin sa kanila that we appreciate and love them. Amen. Kamayan po natin sila mamaya. O kaya, sa mga, pwede nyo silang i-fist bump, ano? Fist bump po natin, kamayan po natin sila. Or kung kaya nyo, yakapin nyo sila. Amen. And say, thank you. Amen. Kung kaya po natin, say, I love you with the love of the Lord. Amen. Yung mga absent po ngayon, ano, sa mga nasa online po natin, pwede niyo po silang i-message. Ano po? Iparamdam po niyo po sa kanila na ina-appreciate niyo sila at mahal na mahal niyo po sila. All of us must be honor them. Our pastors and our leaders. Amen. Honor our pastors and leaders. And by doing that, we also honor our Lord and Savior, our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Panginoon. Honor our leaders to honor God. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo dahan-dahan. Amen. I will give you a short time mga kapatid to pray. Bigyan ko po kayo ng short time to pray mga kapatid. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Pasalamatan po natin siya. Yes, pasalamatan mo siya. Why? Dahil binigyan kanya ng pastor at mga leaders na mabait at masipag, masigasig sa gawain ng kanyang gawain ng kanyang Panginoon, ng ating Panginoon. Sige, open your mouth mga kapatid and pray to God. His presence is here mga kapatid. Open your hearts mga kapatid. Pasalamatan mo siya. Say thank you Lord. Meron kang tatay spiritually. Meron kang tatay na nagme-mentor sa iyo. Amen. Na hindi nanghihinawa at hindi napapagod na tumulong at dumabay at gumabay sa mga problema mo. Amen mga kapatid. Pasalamatan mo siya. Come on church, pasalamatan po natin sila. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon dahil meron tayong pastor, meron tayong church na ganito. Meron tayong leaders na nag-aalaga sa atin. Pasalamatan mo sila. Honor our leaders to honor God. Yes, pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Ang ating mga leaders, our pastors. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you so much. Hallelujah. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon dahil may pastor kami. Meron kaming leaders na tumugon sa iyong panawagan, O God. Salamat Lord kahit hindi po nila alam ang mangyayari sa hinaharap. Nagpatuloy sila Panginoon. Sumunod sila sa iyo Panginoon. Kahit na napakaraming hindi nila alam na may mangyayaring mga problems, mga struggles na mararanasan nila. But Lord, sumunod sila sa iyong panawagan. Salamat Panginoon. Salamat sa pastors and leaders and administrator na meron kami, Panginoon, na handang gumabay, tumulong, upang alagaan kami, Panginoon, ng mga anak mo. Salamat, Panginoon. Lord, give them always protection. Give them always wisdom that comes from you, O God. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Palakasin niyo po sila everyday, Panginoon, sa kanilang buhay, O God. At sa lahat ng mga problema nila, Lord, samahan mo po sila. Alam ko po, Panginoon, na minsan dumarating sila sa tagpo na umiiyak sila, Panginoon, sa iyo. Patungkol sa kanilang nararanasan. Lord, wag po nawa silang manghinawa. Wag po nawa silang mapagod, Panginoon. Bagkus, Lord, ipagkulob niyo po yung kalakasan, Lord, na nagmumula sa iyo. Spiritually, physically, and emotional, O God. Palakasin niyo po sila, O God. Upang kami ay patuloy na magpalakasan pa sa bawat isa sa amin, O God. Salamat, Panginoon, sa bawat members na narito, O God. Salamat, Panginoon, sa mga hamon mo sa araw na ito, O God. Patuloy niyo po nawa itong i-bless sa aming mga buhay, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na nangusap po kayo sa bawat puso ng bawat isa sa amin sa araw na ito, O God. Kung paano po namin i-honor ang aming mga leaders. Dahil sa pag ginagawa po namin na in-honor po namin sila,
alam po namin na ina-honor din po kayo, Panginoon, sa aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos, sa araw na ito. Salamat po ng marami. Isa lang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba at pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Purihin natin, Panginoon. Good morning. God bless, mga kapatid.